Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at mga pinggan, at magiging malinis din ang labas nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapwa deboto po ng Pong Jesus Nazareno. Good evening. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Ang ganda pa naman sana ng araw natin, pero parang tila baga ang ating Panginoon ay medyo galit ngayong araw na ito. So, sino bang kinagagalitan at pinupunan niya? Ang mga pariseyo at mga iskriba. No? Tinawag niya silang mga mapag-imbabaw. Sa English translation po nito, tinawag ni Jesus sa mga pariseyo at iskriba na mga hypocrites. Ipokrito kung sa Tagalog, ano? Saan ba galing ang salitang ipokrito? Ang salitang ipokrito ay galing sa Griegong wika, no? Eupokritai, na ang ibig sabihin ay actor, no? Artista, mapagpanggap, o isang tao na nagsusuot ng maskara para ikubli, itago yung tunay na mukha. No? Tinawag niyang mga ipokrito ang mga pariseyo at iskriba sapagkat hiwalay at malayo sa kanilang maikinikilos ang laman ng kanilang mga kalooban. Kaya nga, ang panawagan ng ating Panginoon sa kanila, linisin muna yung kalooban at siguradong magiging malinis din ang panlabas. Minsan nagiging mga pariseyo at iskriba din tayo sapagkat nagiging mga, hindi lang mukhang mga artista, feeling mga artista, pero nagtatakip tayo ng ating mga kasinuhan, ng ating mga mukha. At anong mga ipinangtatakip natin? No? Para mas maging sikat o para mas iba yung paningin ng ibang tao sa atin? Minsan, sumusuot tayo o nagsusuot tayo ng mga kayamanan, mga makikinang na ginto, rangya ng buhay, para maitago yung tunay nating kasinuhan, para mas maging maganda ang itsura natin panlabas, kumikinang,
nakakaakit, kabigha-bighani sa ibang tao. Wow! Grabe naman yung ginto mo, no? Para na siyang gold medal. Wow naman, ang dami mo namang luxury cars. 40. Ang dami, ano? Pero hindi naman natin maikukubli sa yaman kung ano man yung tunay na kalooban natin, sapagkat lalabas at lalabas ito. O minsan naman, tinatakpan natin yung mga sarili natin ng marami pang mga kasinungalingan. Patong-patong na kasinungalingan para magmukha tayong maganda, magmukha tayong mabuti sa labas o sa ibang tao. Maari din naman, no, tinatakpan natin yung mga tunay nating nararamdaman sa mga ngiti na ipinapakita natin o sa mga tawa na ipinapakita natin sa mga tao. Kahit na alam naman natin na hirap ang ating kalooban at nangangailangan tayo ng tulong. Ay hindi, kaya ko ito. Okay lang ako. Pero deep inside, masakit sa kalooban ang nangyayari. Pinupuna ng ating Panginoon ang pagiging mapag-imbabaw ng mga Pariseo at Eskriba at marahil sa atin din ngayong panahon na ito sapagkat nakikita niya, no, yung danger ng pagiging mapag-imbabaw. Ano ba yung danger nito? Ano ba yung magpapasama sa atin dito? Kapag ka nakalimutan na natin o pinalalampas natin yung tunay nating kasinuhan. Hanggang sa dumating sa punto, kahit ikaw mismo, hindi mo nakilala yung sarili mo. Dahil sa marami mong mga kasinungalingan, pagtatakip, mga cover-ups, at mga hindi mga kanais-nais na mga ginagawa para lang makita na mabuti ka sa labas. At higit sa lahat, no, pinapaalala sa atin ni Jesus, no, nakakalimutan natin dahil sa pagtatakip o pagiging mapag-imbabaw, yung tunay nating kasinuhan bilang mga anak ng Diyos. Uy, mabuting tao ka. Kaya kapag sinabi sa iyo, ay, nagbabait-baitan, no? Huwag kang mahiya. Bakit? Kasi yun naman yung tunay nating identity. Dahil tayo ay nakikibahagi sa kabutihan ng Diyos. At maaalala natin nung tayo ay nilikha ng Diyos, tayo ay nakikibahagi sa kabutihan at pagmamahal ng pagmamahalan ng Diyos. Kaya naman tayo ay hindi kagulat-gulat na mga mabuti at merong kakayanang gumawa ng mabuti. At yun sana yung wag mawala dahil sa pagtatakip natin sa maraming bagay. Dahil sa gusto lamang natin mapasaya yung ibang tao sa paligid natin. Kahit na anong hirap ng buhay, wag nating walain yung tunay nating kasinuhan o identity bilang mga anak ng Diyos. Kasi hindi ito matatakpan ng kahit na anong kinang ng ginto o kahit ano pa mang kasinungalingan sa mundo. Sapagkat tunay nga, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay mabubuti at may kakayanang gumawa ng mabuti. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika, hindi natin kailangang i-please o pasayahin yung mga tao dahil sa mga ginagawa natin. Ang tanging dapat nating gawin, no, ay mapangiti, ma-please natin ang ating Panginoon sa pagsasabuhay natin ng ating mga kanya-kanyang mga kasinuhan bilang mga anak ng Diyos. Mga minamahal kong kapwa deboto, yan yung hihilingin nating grasya mula sa ating Panginoong Jesus Nazareno ngayong araw na ito. Nawa, tulungan niya tayong maging dalisay. Tulungan niyang tanggalin ang lahat ng tumatakip, lahat ng mga kasinungalingan sa ating mga puso nang mas lumabas, maisabuhay natin ang ating kasinuhan bilang mga anak ng Diyos. Mabuti at kayang gumawa ng mabuti.